Kamusta po ba ang lahat? Ayan, amen. Are we blessed po ba na sa araw na ito ay muli po tayo magbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Amen po ba? Ayan, patuloy pa rin po tayo sa ating series na Overflow po. Ayan, mga kapatid, may tanong po ako sa inyo lahat. Naranasan niyo po ba na yung pakiramdam na parang empty ka? Kahit okay naman ang lahat na nasa paligid mo. Kahit may mga kaibigan ka, pero parang may kulang pa rin. May mga achievements ka, pero wala pa rin yung satisfaction. Nandyan na halos lahat, pero pakiramdam mo na may void pa rin sa loob mo. Let me ask something, church. Lalo na sa atin ng mga naglilingkod, napapagod ka na ba magbigay kahit ikaw mismo, ubos na pala? Napapag-encourage ka na ba ng iba? Kahit ikaw mismo, kailangan mo rin ng encouragement. Napapag-lead ka na ba? Kahit sa loob mo, parang ikaw din nawawala. Because here's the truth, mga kapatid. Hindi lahat na tinatawag na full sa mundo ang tunay na nakakapuno sa atin. Pwede kang maging busy, pero empty pa rin ang laman ng puso mo. Pwede kang maging active, pero dry. Pwede kang ginagamit, pero unfilled. At may klaseng ng emptiness na hindi kayang punuin ng ministry, ng tao, o ng achievement. Kundi si Jesus lamang ang makakapuno sa ating emptiness sa buhay natin. Because there is a kind of emptiness sa buhay natin that only Jesus can fill. Amen po ba? Do we believe that Jesus is the only one that can fulfill our emptiness in our lives? Amen po ba? Ngayon po mga kapatid, tayo ay magsisimula na sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang topic for today's devotion po. Jesus Christ, the source of living overflow. Amen. So basahin po natin sa John chapter 7, verse 37 to 38. Sabi po dito, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. 38, ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Sabi ni Jesus dito sa verse na ito, kung nauuhaw ka, lumapit ka sa akin at uminom ka. The invitation that's said here is Jesus addresses anyone who is thirsty, which represents a spiritual longing or hunger for God's grace. But the condition here, church, whosoever believes in Jesus Christ is the requirement for receiving His blessing. Amen po ba? Mga kapatid, pansinin niyo po ito. Hindi niya sinasabi na ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi niya sinabi na maging karapat-dapat ka muna. Ang sinabi niya, lumapit ka kahit nauuhaw ka. Amen po ba? Let me ask something, church. Kailan ka huling lumapit kay Jesus? Hindi dahil may kailangan kang gawin or may assignment ka, kundi dahil kailangan mo siya. Amen. Dahil minsan, sanay na tayong mag-pray sa harap, mag-lead ng iba, mag-serve sa ministry, pero nakakalimutan na natin lumapit bilang anak. At ang pangako ni Jesus, aagos ang buhay mula sa loob mo. Hindi lang sapat ang matatanggap mo, kundi umaapaw ng blessings sa buhay mo. Amen po ba? Ang overflow ay nagsisimula sa paglapit kay Jesus Christ. Amen. Next slide po. Doon naman po tayo sa next nating Bible verse po, sa John chapter 4, verse 13 to 14 po. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit, ang sino man uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay
Kailanman, ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukhal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Ang sabi po ni Jesus po dito sa verse na ito, ang tubig na ibibigay ko, hindi ka mauuhaw muli. Mga kapatid, maraming bagay ang kayang magpasaya, pero hindi lahat kayang magpuno. Pwede kang maging masaya ngayon dahil may achievement, dahil may approval, dahil may success. Pero after a while, mga kapatid, babalik ka pa rin sa pakiramdam na kulang ka. May tanong lang po ako, mga kapatid. Ilang beses ka na bumalik sa parehong bagay na umaasang mapupuno ka, pero nauubos ka pa rin. Dahil ang mundo, nagbibigay ng pansamantalang saya, pero kapag lumapit ka kay Jesus, siya ay magbibigay ng pangmatagalang kasiyahan at walang hanggan. Dahil si Jesus ang source mo at hindi ka madaling mauubos. Amen po ba? So sa next po nating verse, next slide po. Ayan. Ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita ko ay na nakikita pa ito mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Amen. Sabi po dito, a prepared table, this symbolize God's providing sustenance, peace, and fellowship. In the middle of conflict or difficulties, rather than removing the conflict entirely. Presence of enemies, mga kapatid. Yun talaga yung mga madidistract sa ating ginagawa. This highlights that God's protection is active for us even when challenges are nearby. Ayun, hindi kasi po tayo papabayaan ng Panginoon. We do believe na hindi po tayo napapabayaan ng Panginoon, di ba? Amen? Anointing with oil. Ito po ay nagsisimbolize honor, consecration, and the presence of the Holy Spirit, setting the believer apart as a guest of honor. Sa overflowing cup po, represents an abundant blessings and grace that are more than sufficient, often interpreted as a call to share that abundance with others. Mga kapatid, hindi lang sapat ang plano ng Diyos para sa iyo, kundi sobra at higit pa sa sobrang plano ng Diyos para sa inyo. Amen po ba? Ayan, amen. Hindi ka lang niya gusto tulungan, kundi gusto ka niyang punuin hanggang sa umaapaw. Lalo na sa ministry, mga kapatid, hindi ka tinawag para mag-survive lang. Tinawag ka para mag-overflow. Ang overflow ay hindi lang para sa iyo, sa akin, kundi isi-share po natin sa lahat ng ating mga kapatiran. May tanong lang po ako, mga kapatid. Yung natatanggap mo ba kay Lord, umaabot ba sa iba? Dahil ang buhay na pinupuno ng Diyos, dapat umaagos papunta sa iba. Next slide po, sa 2 Corinthians 9:8 po. Ang sinabi po dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. Ang sinabi po dito sa verse na ito, God is able to bless you abundantly. Amen po ba? Pero hindi doon natatapos. So that you will abound in every good work. May layunin ang overflow mo, kapatid. Hindi lang para maging okay ka, hindi lang para maging komportable ka, kundi para gamitin ka ng Diyos sa kabutihan. Let me ask something, mga kapatid. May lumalabas ba sa iyo na kabutihan? May natutulungan ba ang buhay mo ngayon? Kung gusto mong tuloy-tuloy ang daloy ng Diyos, matuto kang magbahagi or mag-participate. Ang blessings, hindi yan iniipon na parang individual na, kundi ipinapasa din yan sa lahat.
Amen po ba? Ayan, so next po nating verse po sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7 po. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus. Amen po ba? Bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. 7. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At laging kayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Glory to God po. Ang sinabi po din sa verse na ito, continue to live in Him, rooted and built up. Mga kapatid, ito ang susi sa lahat. Hindi lang lumapit, kundi manatili tayo sa piling ng ating Panginoon. Maraming lumalapit kay Jesus, pero hindi lahat nananatili kay Jesus. Lalo na sa atin mga kapatid, mga naglilingkod sa Panginoon. Minsan, malakas tayo ngayon, pero bukas, ubos na tayo. Kasi hindi tuloy-tuloy ang connection ng overflow ay resulta ng pananatili kay Jesus araw-araw. Hindi lang Sunday, hindi lang kapag may assignment ka, kundi araw-araw na relasyon sa Kanya. Mga kapatid, lalo na sa ating mga leaders, mga may ministry, hindi ka tinawag ni Lord para maubos. Tinawag ka niya para umapaw. Pero tandaan mo ito mga kapatid, hindi ka magiging overflow kung hindi ka connected kay Jesus. Si Jesus ang source at kung mananatili ka sa Kanya, hindi ka maubusan mga kapatid. Ang buhay mo ay aapaw at aapaw ang maging pagpapala sa iba. Yun lamang po mga kapatid ang ating maikling devotion sa araw na ito. Maraming salamat po and God bless us all.